Hello po everyone! Welcome at welcome back dito sa aking munting kusina. So for today's video ay gagawa o magluluto tayo ng sapin-sapin na Yasmin flower design. Alamin kung paano ito gawin dahil pwede mo itong gawing pang negosyo o pagkakitaan. At syempre pwedeng pang merienda o panghanda sa ating mesa pag may okasyon. Samahan nyo ako sa pagluluto. So tara, simulan na natin. Ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Una, ay gagamit po tayo ng 3 cups glutinous rice flour. Itong glutinous rice flour, ito yung malagkit na bigas or sticky rice na pre-process as flour. Next, 2 cups rice flour. Itong rice flour naman, ito ang ordinary rice or bigas na pre-process din as flour. Baka kasi nalilito ang iba sa inyo. Magkaiba itong rice flour sa glutinous rice flour. So ito ang gamit kong brand. Any brand naman ay pwede ninyong gamitin. Then yung ating 5 cups coconut milk. Ito yung ating pangalawang piga. Panglagay natin ito sa ating mixture. 2 1/2 cups pure coconut milk. Ito naman po yung ating unang piga. Gagawin natin tong latik. 1 cup white sugar. Adjust, depende sa nais nyong tamis. 1 can condensed milk, 300 ml. Gagamit po ako ng 1 teaspoon strawberry flavor. Any flavor po na gusto nyong gamitin, pwede. Last, maglalagay po ako ng 1/4 teaspoon strawberry red food color. Una, magsalang lang tayo ng ating paglulutuan ng 2 cups pure coconut milk or unang piga. Gagawin muna natin tong latik. Hayaan lang po muna natin itong kumulo. So ayan, kumulo na. Halu-haluin lang po natin. Habang niluluto natin yung ating latik, shoutout po kay Sir Junel Pricones, kay Cutify Vlog, at kay Provincianong Hardinero. Hello po, maraming salamat sa inyong panunood. Kapag ganito na, hinaan lang po natin ang apoy ng low medium heat. Then continue lang sa pag-fry o paghahalo hanggang sa ma-achieve natin yung golden brown color. So once na golden brown na yung ating latik, salain natin ito. Pero depende pa rin po kung anong toppings ang gagamitin nyo. Yung iba kasi ay budbod ang toppings nila for sapin-sapin. Then set aside muna natin yan. So ngayon, gawin na natin ang sapin-sapin mixture. Ilagay na po natin ang 5 cups coconut milk sa ating mixing bowl. Ito po yung ating pangalawang piga. Next, yung ating 1 cup white sugar. At yung ating 1 can condensed milk. Simutin lang po natin kasi sayang. At isa pa, kasama po yan sa sukat. Then, haluin lang po natin hanggang sa well-dissolved na yung ating asukal. So, dito sa gata natin or coconut milk, if ever kulang ang gata natin, pwede naman na haluan nyo ng tubig para makuha nyo yung tamang sukat ng liquid na kailangan natin. Okay na po ito, natunaw na yung ating asukal. Ilagay na po natin ang 3 cups glutinous rice flour. At yung ating 2 cups rice flour. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour pamalit sa ating rice flour. Then, haluin lang natin to hanggang sa mag-well combined na yung ating mga ingredients. Huwag po kayo mag-worry sa overmix kasi hindi naman masilan ang sapin-sapin sa overmix. So, kung may nakikita pa kayong maliliit na lumps o buo-buo, okay lang po yan kasi sasalain pa naman natin ang ating mixture. Tulad nga po na ang sinabi ko, sasalain natin ang ating mixture kahit isang beses lang para matanggal or madurog natin ang mga lumps or buo-buo at para na rin maging smooth yung outcome ng ating mixture. So ayan ang nasala nating mga buo-buo. Huwag nyo pong itatapon kasi sayang. Tunawin o durugin nyo dito sa mixture ng inyong sapin-sapin. Next, hatiin natin ito sa dalawa para makapaglagay tayo ng kulay na gusto natin. Dapat ganito ka-smooth ang ating sapin-sapin mixture. Kung napapansin nyo ang consistency niya, ay hindi ito malapot at hindi rin masyadong runny or malabnaw.
Strawberry flavor ang ilagay ko sa isang mixture. Ito ang brand na gamit ko. Pero if ever na wala kayong strawberry flavor, pwede din na strawberry red food color na lang. So 1 teaspoon lang ang nilagay ko. And then mix lang natin. Ilagay na po natin ang food color. Ayan, strawberry red. Maglalagay lang ako ng mga 1/4 teaspoon. And then, mix lang natin ng mabuti para makombine yung kulay sa ating mixture. So, yung isang mixture natin, hindi ko na siya lalagyan ng kulay kasi gusto ko white lang siya. Ready na ang ating sapin-sapin mixture. Mag-brush na tayo ng oil sa mga molder. Ito po yung gagamitin kong molder. At ang oil na gagamitin kong pang-grease sa ating mga molder ay galing sa ating latik na ginawa natin kanina. Kaya ginigrease natin ng oil ang ating mga molder para hindi dumikit ang sapin-sapin sa molder at mabilis nating ma-unmold mamaya. Oh, by the way, sa magtatanong kung saan makakabili ng ganitong molder, makakabili po kayo nito sa Shopee or Lazada. Pero sa akin, nabili ko po ito sa Shopee. Ayan po, ang tawag po dito ay plastic molder, Yasmin Design. Not sponsored, sinabi ko lang po para sa inyo. At habang binabrush natin ang ating mga molder, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and click notification bell, click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. After nating mag-grease ang mga molder, magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Kunti lang po ang nilagay kong tubig, nasa 1/4 lang ng aking steamer. Maglagay na tayo ng mixture sa mga molder. Bago natin ilagay ang sapin-sapin mixture, haluin muna natin ito para ma-combine ulit ang mga ingredients. Kasi kapag nakatambay ang ating mixture, nagsisettle or tumitining ang rice flour at ang glutinous rice flour. Para sa first layer natin, pink muna ang ilalagay ko. Konti lang ilagay natin. Sundan nyo lang po yung pattern or design ng molder. Ganyan lang po. So again, nasa inyo pa rin po kung anong flavor or kulay ang gusto nyong ilagay. Repeat procedure lang hanggang malagyan natin lahat. Paalala ko lang po sa inyo, halu-haluin nyo ang sapin-sapin mixture habang naglalagay kayo sa mga molder. Kasi tulad nga po ng sinabi ko kanina, tumitining or pumupunta sa ilalim ang rice flour. Isa lang na po natin. Make sure na kumukulo na ang tubig sa ating steamer bago natin ilagay ang steamer basket. Huwag po muna nating tatakpan, hinaan muna natin ang apoy kagaya nito. Malakas lang ng konti sa pag-in-in ng kanin. Kapag nahinaan na natin, tsaka natin tatakpan. Steam po natin ito ng 5 minutes in low fire. Lagyan or balutin nyo rin po ng tela ang takip ng inyong steamer. Mas maganda po ang makapal na tela or yung cotton para malakas ito mag-absorb ng moisture at hindi mapunta or matuluan ng ating sapin-sapin mixture. After 5 minutes, luto na ang first layer. Pwede na natin ilagay ang second layer ng sapin-sapin. Paalala ko lang po sa inyo, hahaluin nyo lagi ang sapin-sapin mixture bago nyo ilagay sa mga molders. White mixture naman ang ilagay ko for second layer. At huwag nyo pong itama sa gitna ang pagbuhos nyo kasi baka matanggal ang design ng flower sa first layer natin. Dapat sa gilid lang ang buhos. Hindi na rin ako gumamit ng tablespoon panukat sa mixture. Basta kalahati lang ng molder na mixture ang ilalagay nyo kasi maglalagay pa tayo ng third layer. So, steam po natin ito ng 10 minutes in low fire ang second layer. After 10 minutes, maglagay na tayo ng third layer. So, pink naman ang ilalagay ko. Paalala ulit,
i-check nyo muna ng mabuti, lalo na ang middle part kung luto na, bago nyo ito patungan ng another layer. Kung hindi pa luto, mag-extend lang kayo ng cooking time kahit 3 minutes kasi hindi pari-pariho ang laki ng ating steamer. So sa magtatanong kung anong size ng steamer na gamit ko, 34 cm po ito. So steam po natin ito ng 15 minutes in low fire, ang third layer. After 15 minutes, mag-toothpick check tayo. Kapag walang sumamang basang mixture, it means luto na ang ating flour sapin-sapin. Pero kapag may sumamang basang mixture, hilaw pa yan, mag-extend pa po kayo ng cooking time. Luto na po ito, kunin na natin. Nakagawa po tayo ng 34 pieces Yasmin flour sapin-sapin. Dito ko ilagay sa plastic bilao. So sa magtatanong kung anong size ng bilao na gamit ko, 14 inches po ito. Ito naman, white ang nilagay ko sa first layer sa second batch na salang. Dapat bago natin i-unmold ang sapin-sapin, make sure na napalamig na natin ito. Kasi kapag i-unmold natin na mainit pa, masyado pa itong malambot. As you can see mga kawais, ang kinis ng ating flour sapin-sapin. Kung gusto nyo rin po ito ma-achieve, lutuin nyo lang ito sa mahinang apoy. Sa mga gustong mag-try na lutuin yung ating flour sapin-sapin, ilalagay ko na lang sa description box ang complete list at sukat ng mga ingredients, total na ginastos ko, at magkano natin ito pwede ibenta. At sa mga hindi pa nakakaalam kung saan makikita ang description box, click nyo po yan. Tapos na nating ma-unmold lahat, ilagay na natin ang latik sa gitna. So, ito na po ang ating finished product na flour sapin-sapin sa bilao na pwede natin gawing pang negosyo o pagkakitaan. At syempre, masarap itong pang merienda o panghanda sa ating mesa pag may okasyon. Tikman na po natin. Kain po tayo. Masarap po, sakto lang ang tamis niya. So, ano pa ang hinihintay nyo? Subukan nyo na itong gawin. Sana ay nakatulong ang bidyong ito at nabigyan kayo ng ideya paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, happy cooking! Ingat po kayo lagi. Bye-bye!